again, magandang umaga po sa bawat isa, kahit po yung ating po mga nanonood sa ating streaming, ay magandang umaga din po sa inyo. At ngayon pong sandaling ito ay dako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. We are still in a message series entitled I Believe. Alright? At ngayon pong umaga pong ito, isa sa pinakamahalagang dapat pag-usapan po natin ay wala pong iba kung hindi po yung proof of the existence of God. So, I believe God exists. Amen? Amen. Pwede ba natin sabihin yun? I believe. Ready? Begin. I believe God exists. Parang hindi pa lang mga naniniwala. Yung mga dito po, medyo naniniwala lang. Sabay-sabay po natin. Maganda yung narinig natin, dinideklara natin sa Panginoon na talagang buhay ang Panginoon natin. Amen? Amen. Sige po, sabihin po natin, I believe. Ready? Begin. I believe God exists. Yan po, pag-uusapan po natin ngayong umagang ito. So if you have your Bibles with you, kindly open your Bibles with me in the book of Hebrews. Okay? Hebrews chapter 11 verse 6. Alright? Hebrews chapter 11 verse 6. May I request everybody to please rise to give reverence to the reading of God's Word ngayon pong umaga pong ito. Yan, nandito naman po yan okay? Pwede po ba nating sabay-sabay sabihin o sambitin po ito? Amen? Okay. Hebrews chapter 11 verse 6. Ready? Begin. And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Napakagandang verse na pag-uusapan, pag-aaralan po natin. Manalangin po tayo sa dali. Hingin po natin ang gabay ng Panginoon sa pag-aaral ng Kanyang salita. Panginoon namin dakilang Diyos, magandang mainit na umaga po, Panginoon, sa iyo. At Panginoon, nagpapasalamat po, Panginoon, kami sapagkat sa awitan, sa simula pa lamang po, Panginoon, ay ramdam na ramdam at damang-dama na po namin, Panginoon, ang pangungusap at mainit na pangungusap ng iyong banal na Espiritu sa kalagitnaan ng gawain mo. Panginoon, ngayon po umagang ito, patuloy na hinihiling po namin na malayang kumilos ang iyong banal na Espiritu sa aming Panginoon. Buksan niyo po, Panginoon, ang pintuan ng aming puso, ang aming isipan, upang maukwaan namin sa aming buhay, Panginoon, na kayo ay tunay na nag-i-exist, Panginoon. At kami, Panginoon, ay mga anak ay patuloy na magpupuri at sasamba sa iyo, Panginoon. Dakilang Ama, samahan niyo po kayo sa pag-aaral ng salita. Itago niyo po ako sa iyong likuran at ang maihiyag po sa likuran ng pulpitong ito ay yung salita po lamang at kayo po ang maluwalhati. Gamitin niyo po akong instrumento bilang tagapaghayag ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Alright? Alright, huwag kayo magsipo. Ang ganda po nung passage na pag-uusapan po natin. Ito po ay isa sa mahalagang bagay sa mananampalataya. Ang tunay na mananampalataya ay may pinaniniwalaan. At ang tunay na nananampalataya sa Panginoon ay dapat naniniwala at nananampalataya sa Panginoon. At pagdating po dito, mahirap po yung masasabihin lang po natin na naniniwala tayo sa Panginoon. Sino po dito ang naniniwala sa Panginoon? Diniklara natin kanina yan, ano po? Sino po? Takas mo kamay. Go ahead. Be proud that we believe God. Sino po naniniwala sa Panginoon? Ako po personally naniniwala sa Panginoon. But the great question of all, the greatest question of all is that kung talagang pinaniniwalaan natin sa Panginoon, mahalaga po yung pananampalataya Pero sa kabila po ng ating pananampalataya sa Panginoon ay meron din pong mga patunay na ang Panginoon ay totoong nag-i-exist. Diba? Ang ganda po nung inawit na huli ng ating praise and worship team. Yung pinaka-koda, ano sabi dun sa koda kanina? Even when I don't, see you, ano sabi lang? He's working. Even when I don't feel you, He's working. Diba? Kahit hindi natin siya nakikita, minsan hindi natin siya nararamdaman, pero ang alam natin, the Lord and our God is working. Okay? Mahalaga po ito sa mga mananampalataya na tayo mga followers of Jesus Christ at ang Panginoong Jesucristo ay maunawaan natin that there are proofs, okay? At mayroong mga patunay na tayo po ay mayroong Diyos na nag-i-exist sa buhay natin. Okay? Isa po sa pinakamagandang proof para magising po tayo. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Tingnan niyo po. Ano pong nakita niyo? Sabi ng iba, nanay ko po yung nakita ko. Mamaya po, we'll appreciate our mothers. Nakita ko po yung katabi ko. Diba? Ang pogi. Diba? Oo.
Nakita ko po yung katabi ko, ang ganda. Okay. Nakita ko po yung katabi ko. Sabi ng iba, ang tanda. Oops, magugustili kayo. Sa IBC Manila, sabi ko sa inyo, paalala. Okay? Walang tumatanda sa IBC Manila. Nagmamature lang. Okay? Ang kagandahan dito sa IBC Manila, pag nag-mature kayo with senior citizen card. Diba? Yun ang magandang maturity. Kasi pag mature mo, may discount. Okay? Kaya ko pinatingnan po yung katabi nyo. Yung katabi nyo at ang sarili nyo ay isa sa patunay na mayroong Diyos na nag-i-exist. Diba? Pastor, hindi naman po mukhang gawa ng Diyos to. Huwag po kayo mag-alala, gawa pa rin ng Diyos yan. Kahit mukhang hindi katanggap-tanggap yan, patunay pa rin po na yan po ay anak po ng Diyos. At tingnan po natin yung verse na binasa po natin kanina. In Hebrews chapter 11 verse 6, sabi ito, and without faith, kailangan po ng pananampalataya. Hindi lamang po ordinary po ito na message series about believing in God. The main context of the message series, I believe, is that nagkakaroon tayo o meron po tayo dapat pananampalataya. Yung mababang kahulugan ng paniniwala o belief or believing is that you believe because there is proof. Naniniwala ako na may kahon dito. Bakit? Kasi nakikita kong may kahon. Naniniwala akong may kahon dito kasi nahahawakan ko yung kahon. Naniniwala akong may kahon dito kasi naaamoy ko yung kahon. It satisfies the 5 senses of our body. Scientifically, may pruweba. Tama po ba? Kaya naniniwala. Ang tawag po doon is believing. Faith is higher than believing. Ibig sabihin, naniniwala ka kahit hindi mo nakikita. And that applies to God alone. Panginoon, nakikita po ba natin? Hindi. Pero naniniwala tayo. Amen? At ibig sabihin po doon, may pananampalataya tayo sa Panginoon. Naniniwala tayo sa Panginoon. Ang Panginoon po ba, pag sinabi ng Panginoon na pagpapalain tayo ng Panginoon, naniniwala po ba tayo doon? Amen. Pero marami pong nagdududa. Bakit po? Marami pong sa atin, minsan di natin nakukuha kagad yung pagpapala on our own timeline and tingin natin parang hindi kumikilos ang Panginoon. Katulad ng inawit natin kanina, the Lord will not stop working. Kaya po sabi ito, without faith, it is impossible to please God. Tandaan po natin, ang sabi po sa Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Each and every one of us, each and every individual who are created by the Lord was made not for a specific purpose na gagawin at sa mundong ito. The main purpose na meron tayo is to glorify the Lord. Magbigay ng kapurihan, magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. And I tell you, makinig po kayo maigi dito ha, ginawa po tayo to please the Lord. Amen? Pero po, mahirap pong i-please ang Panginoon kung hindi po tayo nananampalataya sa Kanya. Hindi po natin mabibigyan ng kaluwalhatian, hindi po natin mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon kapag ka po hindi po tayo nananampalataya o naniniwala sa Panginoon. Okay? Kaya sabi po dito, because anyone who comes to Him, sabi po dito, must believe that He exists. Every Christians, every human beings who come to the Lord, ang sabi dito, believe or must believe that He exists. Whether there are proofs, whether walang proof, whether nararamdaman natin o hindi, maniniwala at mananampalataya po tayo sa Kanya. Mahalaga po ito. Kasi totoo po, sa Bible, pag titingnan po natin, paano po ba nagkakaroon ng kaligtasan ng tao? Paano, sabi ng Bible sa Romans, okay, lahat tayo nagkasala. Bigyan ko ng konting gospel truth po itong message po na ito. Lahat po tayo nagkasala. Wala po sino dito hindi nagkasala. Kaya pag tinanong ko, sino po dito hindi nagkasala? Nagtaas ka ng kamay, nagkasala ka na. Bakit? Nagsisinungaling kayo. Wala po sino dito hindi nakapagsinungaling. Wala po sino dito walang nagawa kahit na maliit na pagkakasala. Because it becomes innate to us na tayo ay maging makasalanan mula nung ating mga ninuno na si Eva at Adan ay nagkasala. At ang masakit po dito na katotohanan, kapag ka po tayo, mga tao, ay makasalanan,
Ang sabi po ng Bible, tayo ay lahat hellbound. Papunta po tayo sa lahat sa impyerno. But praise be to God, okay, kasi pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ngayon, wala pong sinabi sa Bible na kailangan manalangin ka ng pagtanggap. Buksan niyo po ang mga Bible niyo at sabihin niyo kailangan manalangin ka para itanggapin mo si Kristo. Wala pong sinabi sa Bible. Ang sinasabi sa Bible ay ito, manampalataya kayo sa Panginoon. Pastor, bakit tayo nananalangin? Because we are declaring to the Lord yung mga nagawa nating pagkakasala. At the same time, sinasabi natin sa Panginoon, it is a verbal declaration na ang Panginoong Hesukristo ay tinatanggap natin sa puso natin bilang sarili natin tagapagligtas sa ating buhay. Because salvation is by grace plus nothing minus nothing. Ibig sabihin, ang kaligtasang ipinagkakaloob ng Panginoon sa lahat ng mga kasalanan ng taong tulad natin ay nasa tanging biyaya lamang ng Panginoon. So kung magkakaroon tayo ng kaligtasan at nagkaroon tayo ng kaligtasan, hindi po sa pamamaraan natin. Bakit po? Biyaya lang po ng Panginoon yon. Maliwanag po ang Bible. Ang sabi ng Biblia, no one comes to the Father except through Jesus Christ alone. Hindi po pwedeng si Dennis Orahay dalhin kayo sa langit. At lalo't higit, hindi po kayo pwedeng dalhin ni Pastor BJ sa langit. Wala pong sino man dito, kahit napakabuti po natin, na kayang dalhin po natin sa langit. Tanging si Jesucristo lamang po ang makakapagdala sa atin sa langit. Kaya po mahalaga yung pananampalataya sa Panginoon. At ang sabi dito, ito yung pinakamaganda. Hindi ko nga na-highlight ito. Ang pinakamaganda dito, and that He rewards those who earnestly seek Him. Pinagpapala ng Panginoon yung palaging hinahanap o sinasaliksik si Kristo sa buhay natin. Sinasaliksik yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Kaya po marami mga, listen to me carefully, kaya po mga mananampalataya, kung gusto po natin ng pagpapala, tapos nananalangin tayo ng pagpapala, hindi natin nararamdaman, ay huwag po natin tanungin ang Panginoon kung bakit. Ang dapat po nating tanungin ay ang ating sarili kung bakit. Dahil maliwanag po ang pangako ng Panginoon dito sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya, na lahat ng lumalapit sa Kanya, nananampalataya sa Kanya, and who earnestly seek the Lord and seek the will of the Lord sa buhay nila, ay meron pong kasama. Ano pong sabi dyan? Pakisabay-sabay nga po sabihin. Ano pong sabi? Reward. Yung iba sabi niya, reward. Pakibasa po ulit. Rewards. Rewards. Mayroong pong S. Ibig sabihin, maraming pagpapala. Kaya tama po ang pangako ng Panginoon sa salita niya na kapag ka nagpala ang Panginoon, siksik, liglig at nag-uumapaw. Amen? So mga kapatid, ngayon pong umagang ito, meron po tayong ilang bagay. Okay? Kung hindi po ka nagkakamali, 6 po itong bagay po na ito na evidence o proof, okay, that God really exists. At yan po ay atin pong patutunayan ngayon po umagang ito. So kapit po kayo. Sabi ko nga po sa inyo, ang topic po natin na I believe ay mahalaga po ito sa ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi po pwedeng tayo ay naniniwala na wala po tayong basihan ng pinaniniwalaan natin. At wala po tayong magiging basihan ng paniniwalaan natin lalo tigit pagdating sa Panginoon kung hindi ang Kanyang salita po lamang. Amen? Kaya po titingnan po natin. Ito po sa Bible School, medyo malalim ng konti ito, pero tatry ko po na maging mababaw para mas maintindihan po natin. Ang tawag po dito sa Bible School ay arguments. Okay? These are the arguments to prove the existence of God. Mga argumento na magpapatunay na ang Panginoon ay tunay na nag-i-exist sa mundong ito. Bagaman hindi natin siya nakikita, hindi naaamoy, hindi nag-satisfy sa 5 senses ng ating katawan, bilang tao, mapapatunayan po natin sa biyaya at salita ng Diyos na ang Panginoon ay nag-i-exist. Una, natitingnan po natin, proof of God's existence. Unang argumento,
Gagawin ko po itong evidence. Hindi ko po siya gagawing argumento. Kasi pag sinabing argumento, medyo negatibo ang dating, hindi po ba? Parang medyo may questionable o parang debatable pa eh. Pero I will be throwing questions with regards to this argument to prove yung mga ebidensya po nito na ang Panginoon po natin ay tunay na nag-i-exist. Amen? Ready na po tayo? Una, the first argument is known to be the cosmological argument or the cosmological evidence. Ano po bang ibig sabihin pag sinabing cosmological? Pag sinabing cosmological, ito po ay nagpapatungkol o this is pertaining to the branch of astronomy dealing with the origin and history of something. Okay? O the dynamics of the universe. Kaya nga po tinatawag siyang cosmological. It comes from the root word cosmos or universe. Okay? Pero hindi lamang po yun. Ito po ay tinitingnan po doon po sa original na pinagmulan ng universe. E paano po natin mapapatunayan that God exists through cosmological argument or cosmological evidence? Magbabato po muna ako ng question. Ito po muna yung question sa argumentong ito o sa ebidensyang ito. Sabi dito, how could there be anything if there wasn't a cause? God. Naniniwala po tayo sa mundong ginagalawan natin, lahat po may cause and effect. Lahat po ng nangyayari sa mundong ito, wala pong epekto kung walang naging cause po yan. Kunyari po, no? Si Pastor BJ, Pastor BJ dito. Okay? Paborito kong illustration si Pastor BJ eh. Kunyari po, si Pastor BJ. Teka lang, tayo ka lang ha. Diretso ka lang. Sa sobrang gusto kong gawin ko sa Pastor BJ, na-cute ako kay Pastor BJ. Sabi ko sa kanya, ang cute mo Pastor BJ. Anong ginawa ko sa kanya? Anong ginawa ko sa kanya? Pinisil ko yung kanyang abs. Hindi pala. Yung abs kasi multiple eh. Pinisil ko yung kanyang ab. Isa lang eh. Pinisil ko. Ano ang naging effect? Sabi niya, aray, umangat yung puwet kasama yung isang binti, di ba? Ano yung cause ng pag-aray ni Pastor BJ? Yung pagkurot ko. Ulitin natin, di ba? Thank you, Pastor BJ. Ibig sabihin po nito, wala po sa mundong ito na epekto na wala pong naging cause. Kaya po, ganun din po, sa lahat ng, makinig po kayo maigi dito, sa lahat ng gagawin nating desisyon, sa mundong ito, there would always be repercussions. Maganda ang gagawin mo, maganda kakahinatnan. Pag hindi maganda ginagawa mo, hindi din maganda yung kakahinatnan. Okay? Ang tawag po dito ay cause and effect. Paano mo mapapatunayan po yung cause and effect when it comes to cosmological argument? Ano po sabi ng Romans chapter 1 verse 20? Ang sabi po dito is this. Pakipost natin. Yan. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. Wala po tayong excuse doon sa ipagka-invisible ng pagkakalalang nito at naglalang nito dahil mapapansin po natin kung nagkaroon po ng universe. Okay? If that would be the effect, there should be a cause. Mayroon po dapat itong pinanggalingan. Okay? You see, every effect must have a cause sa mundo pong ginagalawan natin. So if we follow the logic, babalikan po natin yung lohika po nito. Iba-backtrack po natin yung lohika nito, pabalik ng pabalik, hanggang sa creation ng mundong ginagalawan natin. Even the atmosphere na gagawin natin, ang tatanungin natin ay, di ba, ano yung cause? Simulan ko po, no? Ako po ay isang anak. Ako po ay epekto ng pagsasama ng aking mga magulang. Ano po yung cause? Nagsama yung aking mga magulang, naging bunga ako. Ako yung naging epekto. Diba? I-backtrack po natin, paano ako nagkaroon ng magulang? Kasi, ang cause and effect nito, nagkaroon din sila ng magulang na nagsama din, kaya nagkaroon ng Lolo Berto at Lola Linda. I-backtrack natin na i-backtrack yun. Sabihin natin, Pastor, family tree. Family tree.
Hanggang sa uuwi tayo, babalik tayo kay Adam and Eve. Tatanungin mo, paano nagkaroon ng Adam and Eve? Sino ang naglalang sa kanila? Ang mangyayari sa atin, we will be left hanging at mag-iisip tayo na parang, sino nga ba? And we will end up, sabi dito, so that men are without excuse. Wala tayong excuse kundi tanggapin na mayroong greater being na naglalang sa atin. At we will believe that there will be a greater being with greater power na po pwedeng maglalang sa atin. Ang tawag po diyan ay cosmological argument. Okay. Now, there would be a lot of skeptics. Marami pong mga taong hindi po tatanggapin at maniniwala po dyan. At ang sasabihin na, sige, granted, maniniwala po ako na ang naglalang sa mundo at sa universe ay ang Panginoon. Ang naglalang sa tao ay Panginoon. Pero hindi ko pa rin tatanggapin na mayroon Diyos. Bakit? Kung yan ay argumento ng cause and effect, paano nagkaroon ng Diyos? Hindi ba yun magiging tanong? The answer must be no one. Bakit po? Sa kadahilanan po, because if God had a cause, He would not be the first cause. Kung siya po ay meron pang pinanggalingan, ibig sabihin, meron pang mas greater pa na power sa Kanya. And to tell you honestly, in our finite mind, wala na po tayong maiisip pa at sa lahat ng aspeto na reference na po pwede po natin pagbasihan, wala po tayong maiisip pa na mas higher pa sa Diyos. So ito po ay magpapatunay that God is a supreme being who is the cause of everything in this world. The very main reason why we have earth that we are living in is because of the existence of God. The very main reason why we have a church na pinagsasambahan is because of the existence of God. The very main reason why we have a family is because of the existence of God. The very main reason why we have this body is because of the supreme being, and that is none other than God Himself. Ang tawag po dito is the cosmological evidence, rooting, okay, and going back to the origin of the universe, and that would basically prove initially, okay, na ang Panginoon ay tunay na nag-i-exist. Maliwanag po ba? Amen? Amen. Sabi nung iba, yan lang, pastor, kulang yung ebidensya. Dagdagan pa natin. Kung meron pa pong mga nagdududa sa evidence ng cosmological evidence sa pagkaka-exist ng Panginoon, dadagdagan pa po natin yan. Diba? Sa korte, padala ka ng isang ebidensya na admissible sa court, tatanggapin ng korte yan at magiging basihan. Pero kapag ka ang ebidensya, sinuportahan ng isa pang ebidensya, ano po nangyayari? Mas nagiging katanggap-tanggap yung ebidensya. Nagkakaroon ng patunay sa tunay na nangyayari. Ganon din po sa Panginoon. Okay? Cosmological evidence is already a strong and firm proof that God really exists. But to all the skeptics, at kung wag naman sana po, sa ating mga mananampalataya, na nagiging skeptic or hindi man skeptic pero may pagdududa, sa mga pagkakataon hindi natin nararamdaman ng Panginoon kung totoo nag-i-exist ang Panginoon, dagdagan po natin ng ebidensya. Okay? Sumunod po. Ano po yung sumunod na evidence na gusto ko ibahagi po sa inyo? Sunod ay teleological evidence or teleological argument. Ano pong ibig sabihin po ng teleological? Okay, ang sabi po dito, the meaning of teleological is starting from end and reasoning back, explaining things based on their end purpose. Okay, ano pong sabi dito? May question po diyan. How could there be a design in the world if there is no designer? Naniwala po ba kayo doon? Amen. Ang tawag po sa teleological evidence is the evidence from design. Okay? Kaya pong sabi dito, titingnan natin, nagkakaroon tayo ng rationale o reasoning back kung paano nagkaroon ng ganito. Ako po, isa po sa aking trabaho ay web designer. Okay? Gumagawa po ako ng mga websites. Okay?
Hindi po, sino po dito nagbubukas kayo ng ng World Wide Web, okay, ng internet? Lahat ng nasa internet, ang tawag po diyan ay, website. Hindi po ba kayo nagdududa o nagtataka kung paano nagkaroon ng website? Hindi po isang iglap nagkaroon na ng website. Kaya po merong website kasi merong designer. Tama po ba? Kaya po sabi ko sa inyo kanina, isang patunay na ang Panginoon tunay na nag-i-exist ay tingnan nyo yung katabi nyo. Hindi po ba napakagandang creation ng katabi nyo? Marami po ang pinipilit gayahin ang human nature po natin. There are a lot of technologies, okay, robotics, AI or artificial intelligence, they tried yung pong i-duplicate yung ating katauhan to the point of cloning us. Okay, akala niyo totoo yun? Totoo pong nangyayari po yan through AI. Ginagawa po yan, ang tawag po diyan ay reverse engineering. Okay? Pinag-aaralan po yung anatomy natin. But I tell you, nung nagsimula pong gayahin po ito sa robotics, alam niyo po unang issue na mga gumagawa po nito ng mga Hapon who are good in robotics. Alam niyo common issue nila? Yung robot, ang galaw, alam mong galaw robot, di ba? Hindi seamless yung galaw. Di ba? Hindi katulad ng galaw natin. Sa kanya, galaw niya talagang, alam mong may pigil eh. Ngayon, sabi ng iba, ay pastor, mali ka dyan. Because of the innovation technology, yung galaw ng mga robot, di mo na rin mapapasin na yung tao. Di ba? Napanood ko nga yung teleserye, yung iRobot, babae. Napanood nyo ba yun? O, yung naisip din nyo, hindi nyo napanood. Kami napanood lang, akala mo, totoo. Pero alam mo, common issue naman nila. The common issue was, hindi nila makuha yung tamang facial expression. Ngayon, sa innovation and technology, nakukuha ng facial expression. Ang problema, hindi nakukuha yung emotional being. Bakit po? Kasi tayo pong mga nilalang ng Panginoon, we are complex being. Ang sabi po ng Bible, we are unique. Sabi ng Bible, lahat po, wala pong sino man dito kapareho at magkatulad. Kahit po kayo ay twins, wala po, hindi po pwedeng sabihin, kahit kayo ay identical twins, hindi po idideklara kayo na 100% identical twin. Patunayan ko po sa inyo, wala, sino po dito ang may identical twin sa kilala? Sino po? Si Tita Mira. Opo, nababati ko nga minsan yung kapatid Tita Mira ng Tita Mira eh. Diba? Yung totoo, identical twin sila, diniklara kasi they are physically magkamukha. Pero alam niyo bang hindi sila talaga identical na 100%? Alam niyo kung bakit? Patunayan ko po sa inyo. Yung mga magulang, para ma-identify kung sino si Tita Mira at saka si Isa? Sino po? Lani? Opo. Para ma-identify yon, mayroon sa kanilang identification mark. Iba sa kanila, possible, may nunal, di ba? May balat sa puwet. O kung ano man, para ma-identify. Tama ba? So, ibig sabihin, tama ang Panginoon that we are uniquely created by God. Bakit po? Kasi po tayo, we are complexly created by God. Isipin nyo, humihinga tayo nang hindi mo kailangan ng makina. Hindi nyo po ba naisip na hilaksa ng itsura po natin, okay? Kahit minsan hindi mo gusto yung itsura mo, pero ikaw ay complex na create pa ng Panginoon. Kahit na may kulang ka sa parte ng katawan mo, you are complexly created by God. Paano complex? Pag-aralan natin ang anatomy, the design of our human anatomy. Diba? May head, may brain, diba? Internal organs, may esophagus, may lungs, may heart, may intestine, diba? Meron kayong reproductive organs sa babae, sa lalaki meron din, okay? Yung mga muscles nyo, yung mga veins nyo, isipin nyo, how veins would react doon sa pag-corticoid sa BJ. Diba? May reaction. Bakit may ganon? Kasi nga po, mayroon pong design na pagkakagawa sa atin. At believe it or not, we are uniquely created by God as an individual.
if there is a great design. Amen? Ibig sabihin, there should be a great designer. Tama ba? Tama po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Patunayan ko po ulit. Ano pong sabi ng Psalm? We are fearfully and wonderfully made by God. Tayo po ay ginawa ng Panginoon. We are created by God. Wonderfully and fearfully and carefully handcrafted by the Lord. So kung ito po ay ginawa tayo, okay, there should be a great designer. Tama ba? Sasabihin ng ibang mga skeptic uli, Pastor, hindi po kailangan ng Diyos para makapag-disenyo po ng isang tao. Bakit po? Scientifically, kapag ka nagsiping ang lalaki at ang babae, pag nagsama yung kanilang egg cell at yung sperm cell, makaka-generate po sila ng, magkakaroon po sila ng, makakapag-create po sila ng buhay at baby. Totoo, yung baby, yes, buhay hindi. Hanggat hindi sinasabi ng Panginoon, hindi magkakabuhay yan. Kaya nga marami po nagbubuntis, hindi natutuloy yung pagbubuntis, hindi po ba? Nasa Panginoon pa rin pong kamay lahat ng bagay. So if there is a great design, there should be a great designer. Hindi po magkakaroon ng magandang bahay if there is no architect. Hindi magkakaroon ng magandang bahay kung walang engineer. Hindi magkakaroon ng doktor, di ba? Kung walang eskwelahan ng doktor. Ganon din po. Lahat ng tinitingnan po natin sa mundong ito, even ang sarili po ng salamin natin, hindi po tayo mag-i-exist kung walang nagdisenyo sa atin. At malinaw po ang sinabi po ng verse na binasa natin kanina. Okay? Sabi ng Psalms 19:1-4. Ang ganda po nito. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Day after day, they pour forth speech. Night after night, they display knowledge. There is no speech or knowledge where their voice is not heard. Their voice goes out into all the earth, their words to the ends of the, world. Ano pong ibig sabihin po nito? Great design, there should be a great designer. Alam niyo po ba kung paano nagsimula ang kotse? The famous inventor of a car is known to be who? Sino po? Ford. Ano pong pangalan niya? Sa tingin po, BJ. BJ Ford. Yun po ba? Ang pangalan po ba niya Sander? Sander Ford. Yung iba yung mga millennial, alam niyo kung sino yan di ba? Ang naglalang po, nag-invento po ng kotse ay si Henry Ford. I would remember one story, one anecdote. Meron daw po isang babae, nagdadrive siya ng kotse niya during the old days. Nag-grocery sila ng anak niya. Pag-uwi nila, umuulan gabi, yung grocery nila, inabot sila sa kalye. In the middle of the street, sa gitna ng ilang, okay, hindi masyadong matao, tumirik yung kotse. Pag tirik ng kotse, hindi alam ng babae kung anong gagawin. Paano i-start yung kotse. May mga dumadaan na kotse, passers-by, dinalagpasan lang sila. Then suddenly, may isang dumaan na kotse. Pinapara niya, humingi siya tulong. Nilagpasan siya. Ilang meters away, biglang huminto yung kotse. Umatras. Sabi mo lalaki, matikas na lalaki. Sabi ng lalaki, patagalugin ko na lang. Hindi ako si Henry Ford Baka mag-nosebleed ako dito. Sabi niya, ano pong problema? Sabi nung nanay, pauwi na kami ng anak ko, galing sa grocery, umuulan, tumirik yung kotse. Sabi nung lalaki, ma'am, pumunta po kayo sa driver seat. Okay? Sesenyasan ko po kayo kung itatry nyo na susiin o i-start yung kotse. So ginawa ng lalaki, may kinalikot siya sa makina, mga ilang minuto niyang kinakalikot. Tapos, bago niya ibaba yung hood, sumilip sa gilid, sinenyasan niya babae. Pinastart niya yung kotse. Then suddenly, the car started. Tumakbo, binaba yung hood. Tapos bumaba yung babae at pasalam, "Sir, salamat po. Makakauwi na kami ng anak ko. Salamat. Alam mo po mababayaran sa kanya." "No need, hindi mo kailangan akong bayaran. I'm glad na makakauwi na kayo ng anak mo." Sabi ng babae,
Sir, para makapagpasalamat po ako ng maayos, pwede ko po bang malaman kung sino po yung tumulong sa akin? Ano pong pangalan nila? Sabi ng lalaki, by the way, ako nga po pala si Henry Ford. Thank you so much. Umalis na po. Alam niyo po kung bakit? The designer of the car is Henry Ford. So, ang may kakayanan mag-fix ng car ay wala din pong iba kundi si Henry Ford. The greatest mechanic of all and the greatest inventor of a car is Henry Ford. Siya din po yun. Ganun din po sa atin. If we think we are a great design, there should be a great designer. Kaya sa lahat ng aspeto po ng buhay natin, pansinin niyo po, hindi niyo po ba napapansin? Kahit mga taong hindi naniniwala sa Panginoon pag may problema, sa Panginoon pa rin lumalapit? Alam niyo po kung bakit? Hindi po natin maitatatwa sa sarili natin na mayroon pong isang makapangyarihan, supreme being na nag-create po sa atin. Atin ay wala pong iba kundi ang Panginoon. If there is a great design, there should be a great designer. Ang tawag po dito ay teleological argument or teleological evidence that God exists. Bitin pa kayo, dagdagan pa po natin. Bigyan pa po natin ng isa pa. Amen? Ready kayo? Nakakatuwa po na napapatunayan po natin, ano? Diba? Kaya sana po maging goal ng message ito, after ng message na ito, kung may pagdududa o pag-aalinlangan pa tayo na ang Panginoon tunay na buhay, eh maging ebidensya po itong mga napag-aralan po natin, na matapakan natin o matungtungan natin yung pananampalataya natin na ang Diyos po natin ay totoo at buhay. Pangatlo po, ang tawag po dito ay ontological evidence. Okay? O yan. Ontological evidence. Ano pong ibig sabihin ng ontology? Ang ibig sabihin po ng ontology or ontological is the study of being alive and existence or the study of existence. Kaya po, ontological. Okay? At yung lohiya, ang tawag po dito ay being. So pag-uusapan po natin yung being. The question po here in this argument is this: where would people get the idea of a perfect being except from God Himself? Paano po natin mapapatunayan na meron po talagang perfect na being? O may ka-idea tayo na may perfectong being? Saan po natin makukuha yung logic? Saan po natin makukuha yung idea niyon kung hindi sa Panginoon po lamang? Ano pong sabi ng Acts chapter 17, verse 27 to verse 28? God did this so that men would seek Him and perhaps reach out for Him and find Him. Though He is not far from each of one of us, for in Him we live and more and have our being. As some of your own poets have said, we are His offsprings. Ano pong ibig sabihin po nito? Lahat po tayo may kani-kaniyang idea ng perfect being. Tama po ba? Kaya nga po, meron pong tinatawag na expectation versus reality. Kaya po, may basihan tayo ng mga gusto po natin. Patunayan ko po ito. Ano po? Sino po dito naghahanap ng katuwang sa buhay? Girlfriend o boyfriend? Taas po kamay. Okay, may hiya. Si Pastor BJ. Si Pastor BJ po uli na naman. Pastor BJ na naman. Okay. Diba? Hindi ko na. Maniwala po kayo sa hindi. Si Pastor BJ, kaya po hindi po nakakahanap kayo ng kalooban ng Panginoon sa kanya. Meron po siya kasi pinagpe-pray. Diba? Meron po siya pinagpe-pray na perfect being para sa kanya. Kaya pag tinanong siya, Pastor, wala pa ba yung ano? Sabi niya, ipapanganak pa lang. Pag ipapanganak pa lang, yung kalooban sa ni Lord, sasabihin ko sa iyo, hindi kalooban ni Lord yun. Bakit? Magkakakaso ka. Ang tawag doon, cradle snatching. Okay? Meron siyang pamantayan ng perfect being sa kanya. Sabi niya, anong gusto mo sa babae, Pastor? Gusto ko po, isa sa common na requirement niya ay ito. Kailangan marunong gumawa ng PowerPoint. Sabi ko, asawa ba hinahanap o sekretary?
Bakit PowerPoint? Tapos ipapanganak pa lang? Parang hindi. May kanya-kanya tayong perfect being, di ba? Kaya sa mag-asawa, may mga pinag-aawayan kayo mga issue sa bahay. Di ba? Nag-i-expect ka something na gagawin ng asawa mo na hindi niya nagagawa. Bakit? Kasi meron kang idea ng perfect being sa isipan mo. The truth of the matter, kaya ka may idea ng perfect being, saan ang gagaling yan? Ang gagaling po yung idea niyan from the perfect being himself, and that is none other than God himself. Di ba? Kaya kayo ba sa atin, perfectionist eh. We want everything to be perfect. Bakit ka nagka-idea ng perfection? Eh wala naman taong perfecto. The idea of perfection comes from the perfect being, and that is none other than God himself. Patunay, isa po sa patunay po yan. Alam mo, Pastor? Opo. Kaya po papasinin po natin, sabi ko nga po sa inyo, kahit nga po hindi naniniwala sa Panginoon eh. Pagdating po ng kagipitan eh, saan lumalapit? Kahit hindi po naniniwala sa Panginoon, biglang nalalangin kapag kaduman sa problema eh. Bakit po? Nagkakaroon ng paniniwala sa isang perfect being. O akala ko ba hindi ka naniniwala sa Diyos? Bakit kung dumating ka sa problema ng buhay mo, lumalapit ka? Ngayon, kung ano nung term na ginagamit eh. Ang tawag sa Panginoon, universe. Ang tawag sa Panginoon, kung ano-ano katawag ng mga religion. Ako naniniwala ko, ang tawag sa Panginoon, Diyos pa din eh. Whether i-rebrand or i-rename natin ang kahit anumang tawag sa Panginoon na siya ay perfect being, the idea comes from God and the perfect being himself, and that is none other than God himself. Malinaw po yung sinabi ng Acts 17 verse 27 to 28. Diba? Sabi nito, we are His offsprings. Hindi po natin maitatatwa na tayo po ay nilalang ng Panginoon. Kahit tingnan niyo po yung katabi niyo at tingin niyo hindi siya kamukha ni Kristo, I tell you, dinisign siya ng Panginoon at iyan ay anak at anak ng Panginoon. We are God's offsprings. That is an undeniable truth. We are created being of God. Okay, patunay po iyan. Meron pa po akong tatlo pa. Bilisan natin ng konti. Ano yung pang-apat? Dako na po tayo sa pang-apat, moral evidence or moral argument. Ano po ibig sabihin ng moral argument? Alam na po natin yung moralidad, hindi ba? Standing for what is right and what is true. Yung tama sa harapan ng Panginoon, tama sa harapan ng tao, ang tawag po diyan ay good moral. Okay? When I say moral evidence, ang pinaka-premise po niyan is this. Why would people recognize right and wrong if there was no moral law giver? Ano po magiging basihan natin ng tama at mali? Kung walang nagbigay ng basihan ng tama at mali. Tama po ba? Tingnan po natin yung verse na basahin po natin. Romans chapter 2, verse 14 to 15. Ano pong sabi dyan? Pakilaki kapatid. Sabi dyan, indeed, when Gentiles who do not have the law, batas, sabi dito, do by nature the things required by the law, they are a law for themselves. Even though they do not have the law, since they show that the requirements of the law are written on their hearts, their consciences also bearing witness, and their thoughts now accusing, now even defending them. Ano pong ibig sabihin po nito? Mayroon po tayong basihan ng tama at mali. Hindi niyo po ba napapagtanto na minsan may mga gagawin tayong bagay na mali, pero parang may bumubulong sa'yo na huwag mong gawin yan kasi mali yan? Hindi po ba kayo nagdududa kung bakit mayroong ganun mga bagay sa buhay natin? O meron tayong mga pagkakataon na may mga gagawin tayong desisyon sa buhay o option sa buhay natin na nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan. Alam niyo po kung bakit? Kasi po mayroong pong nagbigay ng batas. Bigyan ko po ng halimbawa. Dati, nung panahon po ng sumalangit na chairman, na Bayani, Fernando, sa EDSA, naglagay po ng mga signages dyan at sa mga tawiran. Sa sobrang gusto niyang maging prominente ng mga signages yan, ginawa niyang color pink. Sino po mga nakapansin ito? Naglagay yung MMDA chairman, bawal tumawid. Diba? Ano nangyari? Sa mismong signage niya, bawal tumawid, may tumawid. Ano nangyari? Nasagasaan. Ano nangyari? Patay. Sabi ng chairman,
hindi effective. Lagyan natin, bawal tumawid, may namatay. Ano nangyari? May tumawid pa rin. Ano nangyari? Namatay. Kung hindi nagpalit ng chairman, susunod na lalagay ng chairman doon, bawal tumawid, papatayin kita. Bakit? May basihan ng tama at mali. Kaya hindi ka dapat tumatawid kasi may batas na bawal tumawid. Diba? And listen to me carefully. Ignorance of the law excuses no one. Hindi ibig sabihin hindi mo alam ang batas, hindi ka paparusahan. Bigyan ko ng halimbawa. Ang tatay ko po, si Lolo Berto, ay matagal po nagsasawdi yan. Ang common contract po ni Lolo Berto ay 2 taon bago umuwi. So hindi po niya kabisado ang batas sa Pilipinas at mga rendition. Lalo tigit sa mga pagtawid-tawid. Pumunta po siya ng PUEA sa may tapat ng Robinson's Galleria sa EDSA. Tumawid po siya. Hinuli siya ng pulis. Diba? Huli ka. Stop. Tapos sinasakay niya sa mobile. Sinisilyo siya ng 100. Galit na galit tatay ko. Bakit? O inuhuli? Nasa tamang tawiran ako. Diba? Sabi niya, bawal po dyan. No jaywalking po dyan. Hindi ko alam. Kakauwi ko lang galing Saudi. Wala po kami pakialam. Kung galing kayo Saudi, batas po yan. Anong ibig sabihin po doon? May basihan ng batas kaya hindi ka gumagawa ng mali. Ganun din po sa mundong ito. Babalik po ako sa premise ko kanina. Hindi po ba kayo nagtataka na mayroong pagkakataon na nag-aalinlangan tayo sa buhay natin sa mga ginagawa at desisyon na may parang bumubulong sa'yo sa sabi, huwag mong gawin niya kasi mali yan? Ang tawag po doon ay moral evidence. Ibig sabihin po nito ay ito po ay patunay na mayroong po tayong Diyos na nagbibigay ng batas po sa atin. Hindi po muna ako pupunta sa biblical kasi ibang ebidensya pa po yun eh. Moral lang po ang pag-uusapan po natin dito. We have moral values in this world because there is someone who gave the moral reference for our good moral values. Okay? For these values to have any kind of meaning, they must be based on something. Para magkaroon po ng kahulugan yung moral na ginagawa po natin, dapat po may basihan yan. Tanong ko po sa inyo, good moral po ba ang pagmano? Tama po ba? Good moral po yung pagmamano? Ang tanong, bakit marami mga bata hindi na nagmamano ngayon? Good moral po ba yung bumate? Lalo tigit sa mga magulang po natin. May basihan po ba yan? May basihan po yan. Kasi ipinag-utos po ng Panginoon, di ba? Na we honor our mother and our father. Na isulat na batas yan. Pero hindi naman po lahat alam po yung batas na honor your mother and your father eh. Pero bakit may gumagawa na gumagala? At ang nakakalungkot dito, bakit maraming mga hindi mananampalataya gumagawa nun kahit hindi alam yon? Alam niyo po kung bakit? Because it is an evidential truth that there is a moral evidence for the existence of God. Panginoon mismo ang nagbigay sa atin. Bakit? Sino po ba nag-create sa atin? Sino po ba nag-design sa atin? Hindi po ba ang Diyos? Sino rin po nag-design ng utak natin? Hindi ba ang Diyos din po? Kahit ano man nilalagay mo sa utak mo, ang Diyos pa rin po ang disenyo ng utak po natin. So ang tawag po diyan ay moral evidence that something is God since He is the perfect moral being. Yung magandang moral values po na natututunan po natin ay wala pong iba kundi galing sa Panginoon. And that is one evidence na mayroong pong Diyos. At isa sa pinakamagandang evidence, patapos na po ako, isa sa pinakamagandang evidence ako, pwede po natin panghawakan na ang Panginoon ay nag-exist, ay walang iba, kundi po yung biblical evidence o the biblical argument. Pero pinakamaganda dito is evidence, okay? Buksan po natin ang Bible natin. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ano pong sabi po dito? All scriptures is God-breathed. Hininga po ito ng Panginoon. Sino po may Bible? Pakitaas nga po yung Bible po natin. Okay? Alright. Sige. Taas po natin yung Bible natin. Mga may Bible po diyan. Alright. Amen. Lahat ng may Bible. Tingnan niyo po yung Bible po ninyo.
Ang Bible po ninyo, ang bawat nakasulat, baba niyo na po, ang bawat nakasulat po na letra at imaymay ng titik na naandiyan ay ihininga po ng Panginoon. Hindi po tayo magkakaroon ng Biblia kung hindi po yan ipinagkaloob ng Panginoon. Whether may inalaw ang Panginoon na mga nagsulat niyan, i-discuss ko rin po yan kapag nandun tayo sa I believe in the Holy Scriptures na message na topic. Pero ngayon po muna, tingnan po muna natin paano siya naging ebidensya. The Bible itself declares the existence of God. Bakit po? Malinaw pong sinabi. All Scripture, lahat ng mga nakasulat dito ay nanggaling sa Diyos. Hindi po pwedeng sabihin yan na nanggaling sa Diyos kung ang Diyos hindi nag-i-exist. Tama po ba? It's a good logic, di po ba? Hindi po pwedeng sabihin na lahat ito nanggaling sa Diyos kung wala talagang Diyos. Tama po ba? Amen? Kaya po, tunay na meron pong Diyos. Dahil meron po tayong Bible na pinangahawakan. Sabihin po natin, gawa lang po ng tao yan eh. Alam niyo po ba kung anong tindi kapangyarihan ng salita ng Diyos? Kahit sabihin yung libro yan, papel yan, o mga letra lang yan, at maliitin niyo po yan. I will tell you, you will go with history. Majority of our history would be rooted from the Scriptures. The credibility of our history would be rooted from the Scriptures. Buksan nyo ang mga history books nyo. Kung paano nakreate ang mundong ito, it would be rooted sa salita ng Diyos. Pumunta kayo sa Congress, sa Senate. Tingnan nyo ang mga basihan ng batas. Karamihan sa batas na yun nanggaling sa salita ng Diyos. And I tell you, even the Scriptures, hindi po kayo magkakaroon ng salita dyan kung hindi po umabot sa kung ano bang mga scrutiny at pagsubok po yan. Alam niyo po ba yun? Alam niyo po ba during the time of the Nazi, okay? Alam niyo po ba kung ano ang ginawa po ng mga Nazi during this time? Hindi lamang po ito yung nangyari, yung Great Holocaust, yung pinapapatay lahat ng mga Israelites o mga Jews during the time of the Nazi o the reign of Adolf Hitler. Ang isa sa pinaka-konteksto pa nun, lahat ng scripture pinasusunog. Alam niyo po ba yon? Nung time na yon pinasusunog, but praise be to God, nag-i-exist pa rin ang salita ng Diyos. Amen? This is fascinating. Sa 1040 windows sa mundong ito, kabahagi po dyan ng China na hindi naniniwala sa Diyos at bawal ang Biblia. But take note of this. One of the greatest publishing company na nagpa-publish ng Bible, alam niyo kung nasaan? Nasa China. Talaga, pastor, i-google niyo, makikita niyo. And that proves na ito pong salita ng Diyos ay tunay na makapangyarihan at ang Biblia ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay buhay. All the scriptures is God-breathed. Hininga ng Panginoon. Bitin pa rin po ba kayo sa pruweba na nag-exist ang Panginoon? May pagdududa pa rin kayo. Sana po dito, hindi na po kayo magduda. Ang panghuli po ay testimonial evidence. Testimonial evidence. Ano po ang ibig sabihin nito? 2 Corinthians chapter 5 verse 17, and from this I will close. Ang sabi po dito, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. There would be countless and countless of testimonies of transformed people and transformed lives that would testify their faith that God demonstrates His power, His ability and presence to save them. Tayo po mga Kristiyano, tingnan po natin ang testimony natin. Paano kumilos ang Panginoon sa iyo? Kung nagdududa ka na mayroong Diyos, tingnan mo ang testimony mo kung paano ka inirescue ng Panginoon. Iba sa atin, pariwara ang buhay. Iba sa atin, kung hindi kayo nakakilala sa Panginoon, malamang nakakulong ka na. Marami sa atin, malamang kung hindi ka nakakilala sa Panginoon, malamang natutulog ka sa kalye. Malamang hindi ka nakapag-aral. Malamang wala kang trabaho. Malamang wala kang maayos na pamilya. Pero testimony ng Panginoon, testimony mo,
Biyaya po, hindi ko nga po alam eh. Kahit sa'yo hindi mo alam eh. Hindi ko nga po alam, pero tingin ko, pinagpaala ko, blessed po ako kasi nag-uway ako ng ganito. One way or the other, the very main reason why you are blessed is because God is in you. Christians, kung tayo ay nagdududa that God exists, isa sa pinakamatibay na ebidensya is our testimony. Hindi magkakaroon ng transformation ng buhay mo kung hindi ka transform ng supreme being, and that is none other than God Himself. Testimony would prove that God exists. And from this I will end, masasabi natin na hindi lang natin pwedeng sabihin o hindi lang sasabihin na niniwala ko sa Diyos, na pag may nagtanong sa'yo, totoo bang may Diyos? Kaya mong patunayan na mayroong Diyos. Because of the cosmological, teleological, moral, diba, biblical, testimonial, okay, na mga proofs or evidences that God really exists. Ako pwede sabihin, sabay-sabay sabihin, I believe God exists. Amen? Tumayo po tayo.